Bukod sa pumayat siya, no? Of course, siguro sa second film, mas lumalim yung friendship namin, mas naging comfortable na kami sa isa't isa working together, mas naging mas naging open na kami towards sa mga, kumbaga, when discussing scenes, mas open, I feel the friendship mas medyo nag-level up naman ang konti. Bukod sa pagpayat ni Kim. Yun po. Okay. And then, kay Kim, kay Gerald and Kim, since you talked about nightmare, what can you share na at least isa lang either good or bad, na panaginip na hindi nyo talaga makalimutan? Sa tunay na buhay. Panaginip mo? Yes. Ay, hello. Good afternoon po. Good afternoon. Teka, hindi ko po maalala. Usually, kasi pag nananaginip tayo, di ba makakalimutan natin? Kaya minsan nagigising lang, ay parang nanaginip ko na something na ito. Ano ba? Ako, anything na nightmare po, ano? Anything, kahit hindi. Good or bad? Pwede ba? Wala, bad na yung naalala ko tuloy. Basta anything that connects with my family. Especially with, nasa Saudi kasi sila, like my mom and my dad nasa Saudi ngayon. So anything na masama na konektado sa kanila, hindi ko makakalimutan yun. I would wake up crying all the time. So, ikaw. Gerald? Lagi ko pinukwento nakwento ka na yata sa'yo. Meron akong, panaginip na medyo recurring lagi. Lagi ko siya panaginipan. Bago pa po ako mag-artista, na naging co-host daw ako, mainstay ng Itbulaga. So, kaya ko siya naaalala kasi napapanaginipan ko na siya nang hindi pa ako artista. Nawiwirdohan din ako ba't ako mag-host ng Itbulaga. Tapos ngayon, naging artista ako, tapos my first management is APT Entertainment. So, kaya hindi ko makakalimutan yung panaginip na yun. And my first variety show na nag-host ako na mainstay is also produced by APT Entertainment. Yeah. Pero sa Itbulaga, hindi ka ba nag-host or something? Hindi po. Nag-guest po. Kaso, masyado nang maraming gwapo doon. Hindi ko nito. Pag pinagtag ako, lalo na si Kuya Jose. Okay, maraming salamat. Thank you po. Congratulations. There you have it.